Now ngayon, pinag-uusapan niyo si Nadia Montenegro. Sino ba nagsabi dito kay Nadia? Sino ba nagpangalan sa kanya? Ang sabi dito, tingnan natin yung balita. Pinangalanan ng isang staff ni Senator Ping Lacson, ang dating aktres na si Nadia sa kontrobersyal na umano'y paggamit ng M sa loob ng Senado. Sa incident report ng Office of the Sergeant of Arms, sinabi ni Senate Security Officer Victor Patelo na 2 beses na itala ang kakaibang amoy mula sa ladies' comfort room malapit sa opisina ng mga senador. Let's give Nadia the benefit of the doubt. Amoy lang pala yun eh. Baka naamoy niya lang EBS. Baka mamaya nag-diet tea lang. Kasi pag nag-diet tea ka, pupupo ka. Then baka mag-excrete ka ng bomba, di ba? Mag-excrete ka ng bomba sa wet packs mo, baka yun yung naamoy. Si Marcos Jr. suminghot. Live at authentic. No, it's not live. It's authenticated. Video ako nagpa-authenticate. Then si Tanto ko namatay. Itong pagbibintang nyo kay Nadia, hindi ko pinagtatanggol yan. Dahil I don't know her personally. Di ba? Pero ang sabi, may naamoy lang. So, ibig sabihin, pag sinabing may naamoy, mamaya utot lang yung naamoy niya. Meron pala siyang problem sa kanyang sense of smell. Right? Bakit tinututukan ito si Nadia Montenegro? Kawawa naman. Kung totoo man ito, well, wala eh. Paano mo papatunayan sa korte ito, Palangga? Hindi ito papasa sa korte. Hindi ito papasa sa korte na sinasabi ni Victor Panelo na meron siyang kakaibang amoy mula sa kakaiba pala eh. Sinabi ba niyang M? Maraming pwedeng kakaibang amoy. Baka naamoy na lang yung bunganga niya. Hindi pala siya nag-toothbrush. But she has no record regarding this during her being an actress, sabi ni Force 885. Kaya in fairness kay Nadia Montenegro, alam mo, napanood ko to eh, kasi parang may sakit siya. We don't know. I don't want to defend her. Pero yung sinasabi ni sinabi ko nga, Rafa, diversionary tactic yan dahil nga si Robin Padilla ay kalyado ng mga Duterte. So yung sinasabi dito mga kababayan ay, masa na ba to? May naamoy. Una ay noong 2 linggo ng Hulyo, bandang 5:00 ng hapon matapos makatanggap ng tawag mula sa isang male staff. Ito daw yung ni staff ni Lacson. Baka mamaya gawa-gawa lang, di natin alam, may mga internal away sila sa loob. Sa sinagawang inspeksyon, nakumpirma ang amoy, ngunit walang naabutang naninigarilyo. Wala pala kayong naabutan. Wala ng kaso, di ba? Tignan mo, diversionary tactics lang to, Palangga. Diversionary lang to. Noong August 12, nagsumbong naman ang staff ni Lacson na nakalanghap siya ng amoy na tinutuayon na niyang M mula sa nasabing comfort room at sinasabing nag-iisang tao sa area ay si M. Siya lang ba ang tanging si Nadia? Siya lang ba ang tanging gumamit ng CR? Hindi pinangalan sa report ang staff ni Lacson na humiling kay Patelo na pasimpleng tanungin si Montenegro kapag dumaan sa kanyang post. Hindi pinangalanan sa report ang staff ni Lacson na humiling kay Patelo na pasimpleng tanungin si Montenegro kapag dumaan sa kanyang post. Alam mo, ba't tatanungin mo? Sino ka? Kahit sinong, kunyari, ako, wag na lang ako. Katulad dyan, yung si Alpot na sinabi na naghihit-hit siya. Pag tinanong mo yan, hoy, libag, humit-hit ka ba sa CR? Hindi siya mag-aamin, i-deny niya yan. Kahit gurgurin mo, i-deny niya yan. Walang magnanakaw na umaamin ng ganyang harap-harapan. And now, mga darling, anong eksena dito? Ang pinakamagandang solusyon dyan, i-drug test kayong lahat. At unahin nyo si Bangag at si Lisa Tanas. Hindi si Nadia Montenegro lang ang pagkadiskitahan ninyo. Sabi dito, the male staff member asked me to discreetly approach. Mga chismosa kasi talaga itong mga Diyan yung mga putang ina kayo dyan sa Senado, lahat kayo ng mga tiwali, yung mga mabubuti, sige, hindi kayo kasama sa mura. The male staff member asked me to discreetly approach Miss Montenegro, which I did when she walked past my post. As I was unable to leave my station, being the only one on duty at the time. Sinabi ni Patel sa kanyang incident report. Itinanggi ni Montenegro na nagsisigaril siya o gumagamit ng M sa ladies' room. Ngunit inaming may vape sa kanyang bag na anya'y maaring pinagmula ng amoy. Sa kabilang nito, binigyan nila ng 5 araw si Montenegro upang magpaliwanag at nabatid na nag-file na ito
ng leave of absence. Iniimbestigahan na rin ang tanggapan ni Senator Robin Padilla. Okay, now, paano masusolusyonan itong problema sa pinagbabawal na damo? O ano inaamoy niya? Damo. Sige, damo. Hindi pa pwede yan dahil, nakita ko, naamoy ko. Di ba? Naamoy ko may pumasok si Nadia. Malay mo, bago si Nadia, meron pang pumasok sa CR. Hindi pa pwedeng ganun lang, ituturo niyo yung tao. Di ba? Sabi ko nga, hindi ko pinaprotektahan to dahil lahat ng mga addictus na mga taong gobyerno na nakidabang sa kaban ng bayan dapat managot. Paano masolusyonan itong issue na ito sa punyetang pag-aadictus ng mga taong nasa gobyerno? Para hindi kayo tamang hinala na nag-hallucinate. Paano ang solusyon? Dens, anong solusyon? Tama, sabi ni Bambi, double standard talaga sila, just like the reaction of Vice Caballo. Paano niya masolusyonan? Sabi ni Tony na Elgas Flaminia, guni-guni lang, buhat-buhat na pod og telenovela. Exactly. Gusto niya matapos to? I-drug test niyo lahat, putang ina niyo. Di tapos. Hindi ipipinpoint si Nadia. Drug test niyo lahat, mga ulul. King ina. Bakit opisina lang ni Robin Padilla? Although pinupush siya ni Robin Padilla yung ito legalized M. Okay? Kung yan ay medical or okay, fine. Kung recreational man, well, wala kasi tayong batas pa. Kung meron tayong batas na okay, you can take isang kudlit na ganito, isang gramo, ganyan-ganyan, as recreational, may limit ka lang kung gusto mo magpakahay, ganyan-ganyan. Pero wala tayong batas sa Pilipinas. So para hindi nyo ituturo si Nadia, si Escudero, si ganito, si Botod, mag-drug test kayong lahat. Period. Unahin nyo si Bangag. Tanginan nyo, kaya mahirap pa rin ang buhay natin sa Pilipinas dahil sa lahat kayo magnanakaw dyan, kawawa ang mga Pilipino sa inyo. Kaya ewan ko sa inyo mga palangga, kung ako sa inyo, manindigan na kayo at ilain nyo ang paa ni Bangag. Diba? Ilain nyo siya sa kanyang pagkabangag. Manindigan kayo, dapat nga yan ang ini-impeach ang julol na yan eh. Dapat pumantay na ang paa ng mga yan. Tanga na, Nadia. Puro si Nadia kayo. Wala naman pala kayo nakita, naamoy nyo lang. Pwede ba yan sa korte? Attorney Lambino, are you here po? Bilang isang lawyer, is that, masasabi mong ebidensya? May naamoy lang eh. Ang hindi magsastand sa court yan mga bakla. May naamoy lang. Baka may kulangot ka lang sa ilong o hindi ka naghugas ng bunganga mo, hindi ka nag-toothbrush. Masangsang pa sa marijuana yung bunganga mo. Sabi ni Susan Salto, marijuana, ilapit na kay Remulla, boyang tapos. Yan, ilapit na kay Remulla dahil yung anak na absuelto noong, that was what, October of 2022, kapapasok pala ni Bangag. Para hindi kayo manghula kung sino ang mga nagsisingot dyan sa Senado, buisit kayo. Lahat kayo, magsimula sa gwardya, lahat. Hindi po pwede pag senador ka, optional. Kasi senador ako, optional. Hindi ako magpapa-hair follicle test. Hindi po pwede yan. So lahat dapat si Bangag Marcos ang unahin ninyo. Nahulihan nga nung araw ng Kagitingan, 2023. Hoy, mga AFP dyan, yung mga sundalo, nakita nyo dito si Bangag. Wala nga kayong ginawa mga yawa ka mo. Maganda sana ang ating bayan. Sabi ni Pinky Portelli, kung wala ang mga magnanakaw, kaya nga dapat nga lipuli na yung mga yan eh. Ilubog sa kumunoy at nang hindi na makabangon ng mga jotang Genemes.